Kinagabihan habang naghihilamos ng mukha si Serena, narinig niyang may pumasok sa kwarto niya. Paglabas niya ay nakita niyang nakahiga si Leo sa kama. Nagtaka naman siya kung bakit nandun si Leo. Teka, anong ginagawa mo dito? Maang na tanong ni Serena. E di matutulog, sagot naman ni Leo. E bakit hindi ka dun sa kwarto mo matulog? Wika ni Serena. Hay, umupo si Leo sa kama at tiningnan si Serena. Teka, dito rin ba ang kwarto mo? Wika ni Serena at tumungo si Leo at nahiga ulit. Sandali lang, bakit dito? Ang dami-dami nyo namang kwarto ah. Wika ni Serena. Pero hindi siya pinansin ni Leo, nagpatuloy ito sa pagtulog. Hoy! Habang tinatapik niya sa balikat si Leo, pero nagtulog-tulugan lang ito. Sa inis ni Leo, hinhila niya si Serena, at napasubsob ito sa ibabaw niya. Kapag di ka tumigil, I will kiss you. Pagbabanta ni Leo kay Serena, agad namang tumayo si Serena. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naupo sa kabilang gilid ng kama. Pinabayaan na lamang niyang makatulog sa kama si Leo. Ilang sandali pa ay mahimbing na itong nakatulog. Samantalang siya naman ay hindi mapakali, hindi siya dalawin ng antok, kaya hindi siya makatulog. Sa tuwing lilingon siya kay Leo, hindi niya maisip na magkatabi sila ngayon sa iisang kama. Kinakabahan din siya, baka kung anong gawin sa kanya ni Leo. Hanggang sa mag-umaga na, ay hindi halos nakatulog si Serena. Mabagal ang kilos niya at wala siyang ganang kumilos, kaya naman minamadali siya ni Leo para pumasok. Bigla itong pumasok sa kwarto habang nagbibihis siya. Nakita niyang nakabihis na ito ng school uniform. Bilasan mo, tanghali na. Utos nito sa kanya. Pwede bang kumatok ka muna bago pumasok? Wika ni Serena sa pagkagulat, dahil halos nakahubad pa siya, nakasuot lamang siya ng ano at nakita iyon ni Leo. FYI bahay kuta. Kaya di ko na kailangang kumatok. Tsaka wala namang magandang makikita dyan sa katawan mo. Pagkasabi ni Leo ay umakyat baba ang tingin nito, bago kinuha ang bag niya at lumabas ng kwarto. Bastos! Inis na sigaw ni Serena at dali-daling nagbihis. Pagkatapos niyang magbihis at magayos, ay kinuha na niya ang bag niya tsaka bumaba. Nakita niyang hinihintay siya ni Don Manuel at Leo. Good morning iha. Tara, mag-breakfast muna tayo. Bati nito. Good morning din po. Wika naman ni Serena at sumunod siya sa lamesa. Pagkatapos kumain ay agad na silang umalis ni Leo. Sinabay na siya ni Leo sa kotse nito. Habang nasa kotse ay nag-usap sila ni Leo. Leo pwede bang sa kanto na lang ako bababa, before the school gate? Wika ni Serena. Oh sige, tsaka nga pala, ipapaalala ko lang sa'yo, huwag mong sasabihin sa iba yun tungkol sa atin. Paalala ni Leo. Oo ba, ayaw ko din na pagkaguluhan ako no. Wika ni Serena. Pero remember this, kapag dumating sa sitwasyon na alanganin ka, you can call me. Wika ni Leo, habang nakatingin kay Serena. Okay, tugon naman ni Serena. Sige po, dito na lang po ako. Salamat po. Paalam ni Serena kay Leo, at sa manong driver nito. Sige iha, ingat. Wika ni manong driver, at pinagpatuloy na nito ang pagdadrive sa harap ng gate ng school nila. Si Serena naman ay naglakad papuntang gate ng school. Nakita niyang bumaba na si Leo ng kotse, at nagtil-iya na naman ang mga babaeng nag-aabang kay Leo. Nilingon siya minsan ni Leo, at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Di naman pinansin ni Serena ang mga estudyanteng kinikilig kay Leo, nagpatuloy lang din siya sa paglalakad, hanggang sa makarating sa room nila. Bago pumasok sa room, ay narinig niyang tumutunog ang cellphone niya, nakita niyang tumatawag ang mama niya, kaya gumilid muna siya sa may pader. Hello ma, wika ni Serena. Anak, congrats. Sa wakas magpapakasal ka na. Hayaan mo, darating kami sa kasal nyo. Masayang wika nito. Okay po. Teka ma, sino ba nagsabi sa inyo? At kailan ba daw ang kasal ko? Mahinang wika ni Serena. Ang nagbalita sa akin ay si Don Manuel mismo, at sabi niya sa 25 daw ang kasal nyo. Wika ng mama niya. Ha, sa 25? Gulat ni Serena. Oo nak. Wika ng mama niya. Malapit na yun Sige po ma, papasok na ako sa room, wika ni Serena. Okay nak. Ingat ka, wika ng mama niya. Kayo din po, ingat kayo dyan ni Papa. Pagkatapos niya magpaalam sa mama niya, ay agad na siyang pumasok sa room.
Nakita niyang nakaupo na doon si Leo. Lumapit na din siya sa kanyang upuan at umupo. Iniisip niya ang buong sinabi sa kanya ng mama niya, na sa 25 na ang kasal nila ni Leo. Pinagmamasdan niya si Leo, ilang araw na lang ay magiging misis na niya ako, at napatingin siya sa may bintana at nag-isip. Kailangan ko ba talagang magpakasal sa kanya? Ang bata-bata ko pa para magpakasal at magkaanak, anong gagawin ko? Pagkatapos ay napayuko si Serena sa upuan niya, habang nakatingin pa rin sa bintana. Natapos na ang buong klase na hindi namalayan ni Serena, dahil sa lutang ang kanyang isipan, at tinatamad siyang magsulat. Naisipan niyang manghiram na lang ng notes kay Joyce. Joyce, pahiram naman ng notes mo, hindi ko kasi natapos wika ni Serena. Oh sige, pakibalik na lang bukas wika naman ni Joyce. Okay, thank you. Wika niya at nilagay na niya ito sa kanyang bag. Pagkatapos ay sabay na sila ni Joyce pumunta sa kantin para kumain. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila ni Joyce. Alam mo ba ang latest chika? Tanong ni Joyce. Ha, ano? Wika ni Serena. Ang balita, si Leo at si Charm mag-ona. Wika ni Joyce. Ha, gulat na wika ni Serena. Oo, kasi nag-post sa FB si Charm. Tapos ilang minutes lang, nag-post din si Leo na medyo kahawig sa post ni Charm. Wika nito. Ganon, ano ba ang pinost nila? Tanong ni Serena. Ang post ni Charm, nag-selfie siya malapit sa pool, tapos ilang minutes lang nag-post naman si Leo na nag-swimming siya, wika ni Joyce. Teka, porket pareho sila nasa pool sila na. Baka nagkataon lang yun, wika ni Serena. Nako hindi. Tingnan mo, ipapakita ko sa'yo yun post nila, at inaabot ni Joyce ang cellphone niya, at ipinakita kay Serena ang nasabing post. Tiningnan niya muna yun post ni Charm, at sumunod ay kay Leo. Nakita nga niya ang post nito na nasa pool na nag-selfie. Pero laking gulat niya nung pinalaki niya yung picture, dahil nakita niya sa likod ni Leo ang babaeng may tuwalya na nakaupo. Naisip niya kaagad, teka, ako bata. Dahil kahapon ay nag-swimming sila ni Leo, mabuti na lang ay hindi masyadong kita ang mukha niya. Tingnan mo, siguro si Charm yan babae na nasa likod ni Leo. Wika naman ni Joyce. Siguro nga, sagot na lamang ni Serena, at ibinalik na ang phone kay Joyce. Napaisip tuloy si Serena, ang lokong yun, bakit siya nag-selfie na kasama ako? Buti na lang, akala nila si Charm yun, tanong ni Serena sa sarili. Samantala, pumasok naman sila Leo sa kantin, pinagtinginan kaagad sila at nagbulungan, nagtaka naman si Leo sa mga ito. Anong pinagbubulungan nila? Tanong ni Leo kay Alfred. Di mo ba alam? Ikaw ang hot topic nila ngayon. Wika ni Alfred. May bago pa ba? Lagi naman Wika ni Leo. Yes, dahil sabi nila ikaw at si Charm ay love team na. Wika ni Alfred. What? Saan nanggaling yan? Gulat na tanong ni Leo. Sayo, wika ni Alfred. Sakin. Paano nangyari yun, di ko naman nililigawan yun babaeng yun. Wika ni Leo. Ito kasi bro, nang dahil sa post mo, pinakita ni Alfred yung post nila ni Charm na magkapareho. Para yun lang. Hindi ba sila nag-iisip? Magkaiba kami ng pool, ibig sabihin magkaiba kami ng location. Wika ni Leo. Paano mo may explain to? Sino yan? Tinuro ni Alfred ang babaeng nasa likod ni Leo. Bigla naman napaisip si Leo, si Serena sa isip-isip ni Leo. Kinuha ni Leo ang cellphone niya, at dinelete niya ang post. Pagkatapos ay tumayo na at umalis. Teka Leo, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos kumain. Wika ni Alfred at napilitan na lang sumunod kay Leo. Hinanap ni Leo si Charm, at nakita niyang nakikipagkwentuhan ito sa tapat ng room nila. Nilapitan niya ang mga ito. Hi Leo, malambing na wika ni Charm. Bakit mo pinagkakalat na girlfriend kita? Galit na wika ni Leo. Hindi naman ako nagkakalat, putol na wika ni Charm. FYI, hindi kita girlfriend, kaya wag kang magkalat ng story na hindi naman totoo. Galit na wika ni Leo, at pumasok na ito sa room. Napaiyak na lamang si Charm sa pagkapahiya, dahil sa dami ng tao na nakarinig nito. Pati sila Serena at Joyce, ay nakita ang pagsigaw ni Leo kay Charm.
Napatakbo si Charm sa pagkapahiya. Pagkaalis ni Charm, ay nagbulungan ang mga estudyanteng nakarinig. Ay, fake news lang pala. Sabi ng ibang estudyante. Hay, napakasinungaling. Sabi naman ng iba. Oo nga, gagawa-gawa ng kwento, hindi naman pala totoo. Sabi rin ng iba. Nakita ni Serena ang nangyari, ngayon lang niya nakitang magalit ng ganon si Leo. Ganyan talaga yan si Leo, kaya yun ibang girls, ayaw nilang ginagalit si Leo, wika ni Joyce. Ganon ba? Wika ni Serena. Oo, dati nga nun minsan, meron makulat talaga na girl na may gusto kay Let. Sa sobrang galit ni Leo, binuhusan niya ng tubig at kinaladkad sa labas ng school, kwento ni Joyce. Ha! Ginawa niya yun. Wika ni Serena. Oo, simula nun, hindi na pumasok yun girl, baka nag-transfer na sa ibang school. After that incident, yun mga nagkaka-crush kay Leo medyo distansya na. Kapag tumitig na ng masama sa'yo si Leo, ibig sabihin lang nun na, lumayo ka na. Kasi baka makaladkad ka rin. Kwento ni Joyce. Ganun ba? Napalunok na sabi ni Serena. Pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng room. Nakita niya si Leo na nakikinig ng music habang nakayuko. Dahan-dahan siyang umupo sa likod ni Leo. Naisip niya ang sinabi ni Joyce. Lagi silang nag-aaway ni Leo. Pero hindi pa naman siya kinaladkad nito. Napansin niyang tahimik na pumasok ang mga kaklasmate niya. Maya-maya pa ay bumalik na din si Charm sa kanyang upuan, nilapitan naman siya ni Jenny at Laika upang patahanan. Pagkatapos ng uwian ay nag-text sa kanya si Leo. Kinuha ni Serena ang cellphone sa loob ng bag at binasa ito. Hihintayin kita sa kanto na binabaan mo kaninang umaga, text ni Leo sa kanya. Huwag na, may pupuntahan pa kasi ako reply ni Serena. Okay, reply ni Leo. Pagkatapos ay nauna nang umuwi si Leo, samantalang si Serena naman ay dumiretso sa pinapasukan niyang coffee shop. Pagdating niya doon ay kaagad siyang nakita ng kanyang manager, at tinanong siya nito, kung bakit siya absent ng ilang araw. Oh, himala may gana ka pang pumasok. Wika ng manager niya. Pasensya na po sir, nagkasakit po kasi ako kaya po hindi ako nakapasok, pagsisinungaling ni Serena. Ganun ba? O sige na, magtrabaho ka na nga. Wala namang nagawa ito sa pagdadahilan niya. Okay po, thank you po sir, wika ni Serena at nagtrabaho na siya. Samantala sa mansyon naman, ay naghihintay sila Don Manuel kay Serena na dumating. Nagtaka sila dahil maghahapunan na ay wala pa si Serena. Nag-aalala na ito kay Serena. Iho, ano ba ang sabi sa'yo ni Serena, abay gabi na wala pa? Wika nito. Lo, sabi niya po may pupuntahan pa siya kanina, kaya nauna na po ako umuwi. Siguro, mauna na po tayo kumain, baka mamaya pa po yun dumating, wika ni Leo sa kanyang lolo. Basta hindi ako kakain hanggat hindi siya dumarating. Galit na wika nito. Pero lo, kailangan niyo pong uminom ng gamot, wika ni Leo pero hindi siya pinakinggan ng kanyang lolo, at pumasok na ito sa kanyang kwarto. Tinatawagan at tinitext niya si Serena, subalit hindi ito sumasagot. Naiinis na din si Leo, sa pangdededma ni Serena sa tawag at text niya. Nasaan na ba ang babaeng yun? Humanda talaga siya sakin pag uwi niya. Wika ni Leo. Samantala, sa coffee shop naman, ay busy si Serena sa pag-aasikaso ng mga customer. Madami ang customer nila ngayon, kaya hindi na siya nakapag-short break. Nung oras na nagpaalam na magsi-CR siya ay tsaka na lamang niya nabasa ang mga text ni Leo. Nakita niya ang 50 missed calls nito at 80 text. Nasaan ka ba? Umuwi ka na. Sagutin mo ang tawag ko. Bakit di ka sumasagot? Sobrang dami na ng text ni Leo sa kanya, kaya siguradong lagot siya pag uwi. Hala, lagot ako, siguradong galit na si Leo sakin, wika ni Serena sa sarili. Pag-close ng coffee shop, ay agad-agad na siyang umuwi. Bago buksan ni Serena ang pinto ng mansyon, ay huminga muna siya ng malalim. Dahan-dahan niya itong binuksan, nakita niyang walang tao. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng biglang. San ka galing? Sita ni Leo. Nagulat naman si Serena sa boses ni Leo, kinakabahan siya dahil siguradong galit na ito sa kanya. Alam mo ba kung anong oras na? Wika ni Leo. Dahan-dahan siyang humarap kay Leo, na nakapamiwang at nakatitig ng masama sa kanya.
11:00 na, ano kasi, may pinuntahan, putol ni Serena sa sabihin. Saan ka ba talaga nagpunta? Kanina pa ako tawag ng tawag at text ng text sa'yo, hindi ka man lang sumagot. May lalaki ka ba? Wika ni Leo habang nakatitig ito kay Serena. Ha, hindi wala akong lalaki. Pumunta kasi ako dun sa work ko, sa coffee shop. Di ba nabanggit ko sa'yo yun minsan, wika ni Serena habang kinakabahan. Work. Bakit kailangan mo pang mag-work? Tanong ni Leo sa kanya, dahil kung tutuusin ay hindi naman sila mahirap para mag-work pa si Serena. Binibigyan ito ng allowance ng mommy niya at ng lolo niya. Kaya sobrang pagtataka ni Leo, sa alibay nito. Kasi, gusto kong, hindi na natuloy ang sasabihin ni Serena nang makita si Don Manuel na palapit. Iha, mabuti dumating ka na. Alalang-alala na kami sayo. Akala ko kung napano ka na, wika nito. Lolo, pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi, may pinuntahan pa po kasi ako wika ni Serena. O siya, sa susunod magpapaalam ka ha, para hindi kami nag-aalala sayo. Tara at kumain na tayo, wika nito. Hindi pa pala kayo kumakain. Wika ni Serena. Hindi pa, dahil sa kakaante sayo. Galit na wika ni Leo. Sorry po, kung naghintay kayo sakin, wika ni Serena. Sige na, kumain na tayo, wika ng lolo niya. Pagkatapos kumain ay umakyat na kaagad si Serena sa kwarto, sumunod naman sa kanya si Leo. Habang namimili ng damit na susuotan ay dumating si Leo. Galit pa rin ito sa kanya, at agad siya nitong kinausap. Saan ka ba talaga nagpunta ha? Nakailang beses kitang tinawagan at tinext, ni isang reply hindi mo ginawa. Sigaw ni Leo sa harap niya, napaupo naman si Serena sa gilid ng kama. Pasensya na talaga, busy lang kanina sa work kaya di ko na na-check yun phone ko, paliwanag ni Serena. Work? Bakit ba kailangan mo pa mag-work ha? Hindi pa ba sapat ang ibinibigay ni Lolo sayo? Wika ni Leo. Sapat naman yun actually, sobra-sobra pa nga pero hindi ko naman ginagastos yun. Ayaw kong iasa sa ibang tao ang pamumuhay ko. Kaya ako nagtratrabaho, para kumita ako ng sarili kong pera. Pera na pinaghirapan ko, wika ni Serena. Pera lang problema mo. Ito, pati allowance ko sa'yo na. Pagkawika ni Leo ay kinuha niya ang wallet niya, at nilagay niya lahat ng pera niya sa wallet ni Serena. Teka, anong ginagawa mo? Pigil naman ni Serena sa kanya. Di ba sabi mo kailangan mo ng pera? Ayan, sayo na lahat yan. At umalis ka na sa work mo. Kung kulang pa yan, dadagdagan ko pa yan, sigaw ni Leo, hindi mo ako naiintindihan. Sigaw ni Serena. Ako ang hindi mo naiintindihan. Alam mo bang hinintay ka nung matanda? Kahit kailangan niyang uminom ng gamot, hinintay ka pa rin niya. Galit na wika ni Leo, at hinawakan ni Leo ng matindi ang baba ni Serena habang sinasabi ang mga yon. Kapag magkasakit ng dahil sayo ang lolo ko, hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan, mariing sinabi ni Leo kay Serena, tinitigan pa siya ng masama ni Leo, bago siya malakas na binitiwan pahiga sa kama. Pagkatapos ay tinungo nito ang pinto at malakas nitong isinara. Sumakit naman ang mga bagang ni Serena, sa lakas ng pagkakahawak ni Leo sa mukha niya. Medyo natakot din siya kay Leo, dahil sobrang galit na galit ito sa kanya. Napaiyak na lamang si Serena sa takot.